Ipinanganak si Josh Rizal sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Ang kanyang mga magulang na sina Francisco at Teodora ay mga don at donya. Bagamat walang pag-aaring malalaking lupain ang kanilang pamilya, ay may tuturing na nakaaangat sila sa buhay bilang nangungupahan sila ng isang hasyenda at sakahang pag-aari ng mga Dominikanong pari sa Laguna. May bahay rin sila sa Binondo, Manila. Bagamat ipinanganak na isang Rizal, ay hindi talaga ito ang tunay na apelyido ng kanyang pamilya. Isang lampo galing China ang kanyang ninuno na nagpalit ng pangalan ang merkado upang makibagay sa katolikong pamumuhay. Ang Rizal naman ay ginamit ng ama ni Josh bilang pagsunod sa inutos na census noong 1849. Kung ang kasalukuyang paraan ng pagsulat ng pangalan ang susundin, ang kanyang buong pangalan ay Jose Protasio Realonda Rizal. Oo, dalawa ang kanyang pangalan, Jose at Protasio. Ang bagong apelyido ng kanyang ina ay Realonda at ang bagong apelyido ng kanyang ama ay Rizal. Nakapag-aral si Rizal sa paaralan ng isang Justiniano Aquino Cruz sa Biñan, Laguna at lumipat siya sa Ateneo Municipal de Manila kung saan siya nagtapos ng high school. Dito rin siya nagkolehiyo kung saan kinuha niya ang kurso para maging isang taga-suri ng lupa o land surveyor and assessor, habang kasabay na nag-aaral din siya ng filosofiya sa Universidad de Santo Tomas bilang paghahanda sa abogasya. Subalit, nang nagkasakit sa mata ang kanyang ina, ay nag-shift itong si Josh sa kursong medisina at nagpakadalubhasa sa ophthalmology. Lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang ay nagpunta sa Madrid si Josh noong May 1882, kung saan natapos niya ang kanyang kursong medisina sa Universidad Central de Madrid. Matagumpay niyang inoperahan ang kaliwang mata ng kanyang ina noong 1892 sa Hong Kong. Ngunit nagkaroon ng infection ang kanang mata nito matapos operahan ni Josh sa Dapitan noong 1894. Si Josh ay isang polymath at polyglot. Ang polymath ay isang taong maraming alam sa iba't ibang paksa. Ang polyglot naman ay isang taong nakapagsasalita ng 6 o higit pang wika. Bagamat hirap sa physics ay magaling sa science si Josh. Magaling rin siyang magsulat. Nakapagsasalita rin siya ng 22 na wika kasama ng Spanish, German, French, at English. Sadyang mayaman talaga ang pamilya ni Rizal, kaya natustusan nila ang pag-aaral at mga travel nitong si Josh. Kung saan-saan rin siya nakarating. France, Germany, UK, USA, Japan, Hong Kong. Dahil talented at simpatiko itong si Josh, ay medyo lapitin siya ng babae. Marami siyang naging kasintahan at fling. Ang pinakamahalaga sa kanila ay si Leonor Rivera, ngunit ang kanyang naging ka-live-in ay si Josephine Bracken na isang Irish. Nagkaanak sila ng lalaki, ngunit ito ay namatay rin matapos ang ilang oras. Marami siyang mga naisulat, subalit ang pinakamahalaga rito ay ang dalawa niyang nobela. Ang No Limitang Here na nilathala noong 1887 sa Berlin, Germany, at ang El Filibusterismo na nilathala noong 1891 sa Ghent, Belgium. Bilang isang manunulat, ay ginamit niya ang maraming palayaw gaya ng Di Masalang, Laong Laan, at May Pag-asa. Naging mahalagang kasapi siya ng La Solidaridad, isang samahan ng mga Filipino sa Espanya na naglalayo ng pantay na pagkilala mula sa pamahalaan ng Espanya. Pagkabalik niya sa Pilipinas noong 1892, ay itinatag niya ang La Liga Filipina, isang lihim na samahang naglalayon
ng higit na pagkilala ng isang bayanan sa mapayapang kilusan para sa pagbabago. Biktima rin ng fake news itong si Josh, at ito ang naging sanhi ng kanyang maagang pagpanaw. Bagamat hindi siya kasali sa armadong paghihimagsik ng katipunan, ay isinangkot siya ng mga kinauukulan sa himagsikan. Dahil rito, ay pinatapon siya sa dapitan sa Zamboanga del Norte noong July 1892 at nanirahan doon hanggang August 1896. Matapos nito ay nag-volunteer siya bilang manggagamot sa Cuba, ngunit inaresto siya sa Barcelona at ibinalik agad sa Pilipinas upang litisin. Si Rizal ay nahatulan sa mga salang paghihimagsik, sedisyon, at pakikipagsabuatan sa mga rebelde o ang mga katipunero. Siya ay pinatay noong December 30, 1896 ng firing squad ng mga Pilipinong sundalo. May backup firing squad na binubuo ng mga sundalong Espanyol na siyang papatay sa firing squad ng mga Pilipino kung hindi nila susundin ang utos sa kanila. Kaya wala rin silang choice. Binalot ang kanyang katawan ng tela at itinapon sa isang hukay sa Paco Cemetery. Hinukay ang kanyang mga labi noong August 1898 at inilagay sa isang urn. Noong December 29, 1912, ay inilibing ang kanyang mga labi sa lugar kung saan naroon ang bantayog ni Rizal sa Luneta na pinasinayaan naman noong December 30, 1913. Binigyan ng iba't ibang parangal ang alaala ni Rizal sa panahon ng mga Amerikano bilang simbolo ng paglaban sa mga Espanyol. Kasama na rito ang paglalagay ng kanyang wangis sa pera ng Pilipinas. Patuloy na ipinagluksa ng butihing ina at mga kapatid ni Rizal ang kanyang pagpanaw. Ang pagpatay kay Rizal ang naging mitsa ng tuluyang pagsilako ng himagsikan laban sa Espanya. Nabuo ang kasunduan sa Biak na Bato noong December 15, 1897 at ipinahayag ang kasarinlan noong June 12, 1898. Sa tulong ng Amerika ay nagapi ang mga Espanyol at ibinenta nila ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 million sa pamamagitan ng Treaty of Paris na nilagdaan noong December 10, 1898. Kung kaya't hindi natapos doon ang pagkikipaglaban para sa kalayaan. Nagpalit lamang naman lulupi. One oppressor out, another oppressor in.